Kabanata 11. Pinale. Halos isang buwan din siya sa States. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas ay naging lubhang abala si Lalaine sa pagbabalik niya sa News Patrol at sa pagtitaping niya sa programang Headliner. May ibabalita ako sa'yo. Napalingon si Lalaine kay Ronnie. Katatapos lang ng kanilang News Patrol at nag-aayos na siya ng mga gamit para makauwi na. Tungkol kay Margie, 7 months pa lang ba ang tiyan niya? O 8 months na? Huwag mong sabihin nanganak na ang misis mo. Hindi pa. Pero yung pangako niyong mag-asawa na ako ang kukunin yung isa sa mga ninang ng first baby niyo, ha? Lalaine, tungkol kay Edward ang sasabihin ko sa'yo. Otomatikong napakunot ang noo niya. Paano mong nakilala si Edward? Maang niyang tanong kay Ronnie. Nagsadya siya rito sa istasyon nung nasa States ka. Hinanap niya ako at kinausap. And you know what? No! Agad na sansala ni Lalaine sa iba pang sasabihin ni Ronnie sa kanya. Ayoko nang makarinig pa ng anumang tungkol sa lalaking yun. Enough is enough. I have overcome all the pains and heartaches. Madali lang pala. Ang solusyon lang ay kailangang lumayo ako pansamantala. And now, ayoko nang maalala ko pa siya. Mahaba niyang wika. Nagkibit ng balikat si Ronnie. Hindi na ito nagsalita pa ng tungkol kay Edward. Kinumusta na lang ang matagal-tagal ding pamamalagi niya sa ibang bansa. Deep inside, alam ni Lalaine na nagsisinungaling lang siya kay Ronnie nang sabihin niyang na-overcome na niya ang sakit na kabiguan. Na nakalimutan na niya si Edward. Ang totoo'y mahal na mahal pa rin niya ang lalaki. Kung may nabago man, mas lalo pang tumindi ang pag-ibig niya rito. Miss na miss niya si Edward. Nag-report lang siya sa istasyong pinaglilingkuran. Pagkaraan ay umuwi muna siya sa kanila sa Laguna. 4 days ang hiningi niyang bakasyon. Lalo kang pumuti, Ate Lalaine. Tuwang puri sa kanya ng pinsang silid nang silang dalawa na lang ang nasa loob ng silid. Ang mga magulang niya't 2 kapatid ay nagkakagulo sa ibaba sa kanyang mga pasalubong. Ang pasalubong naman niya kay Lynn ay nakuha na nito at naitago na sa loob ng aparador. Baka ang ibig mong sabihin ay pumutla. Matamlay niyang sabi. Hindi tingin ko nga'y lalo kang gumanda, ate. Hiyang ka siguro sa States. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang bigla siyang matigilan nang mamataan ang magazine na nakapatong sa ibabaw ng single bed ni Lynn. Nangunot ang noo niya nang mapagsino ang cover ng magazine. Si Alisa Madrid at nakadamit pang kasal ito. Ang ganda, Ate Lalaine, no? Ni Alisa? Kilala mo siya? Maraming nakakakilala sa kanya. Dati siyang Miss Philippines. Walang latoy niyang sabi. Ang swerte ng napangasawa niya. Maganda na siya ay sexy pa. Pero ang higit na maganda ay ang kanyang wedding gown. Marunong na akong manahe, Ate Lalaine. Itatago ko ang magazine na yan. Kapag ikinasal ako'y kokopyahin ko ang damit pang kasal na yan. Gusto ko kasi ay ganyan din ang maging wedding gown ko. Mahabang sabi ni Lynn. Hindi kumibo si Lalaine. Malalim siyang nag-iisip. Kaya ba nagsadya si Edward sa istasyon at kinausap si Ronnie ay upang imbitahin sa kasal nila ni Alisa? May kirot siyang naramdaman sa dibdib. Wala na pala talagang pag-asa ang pag-ibig niya para sa lalaki. Sadya yatang isinilang siyang bigo at luhaan. Pero mas maganda ka naman sa Alisa na yan, ate. Lalo na kung ikaw ang magsusuot ng wedding gown na yan.
Narinig niyang sabi pa ni Lynn. Wala pa ring tibong tumayo sila Lane mula sa kama. Tinungo ang kinaroroonan ng kaset. Pinihit niya yon sa radyo FM. Lalabas muna ako, Ate Lane, ha? Paalam sa kanya ni Lynn. Sige. Bahagya pa siyang tumango pero hindi na nilingon ang pinsan. Narinig na lamang niya ang pagbukas ng pinto at paglapat nito pasara. May istasyon din sa radyo ang pinaglilingkuran niyang TV station. Doon siya nag-tune in. Maya-may narinig niya ang boses ng isang baguhang lady disc jockey. Our next song, Baby Can I Hold You by Tracy Chapman, is lovingly dedicated to Lane from Edward. Biglang sumikdo ang dibdib ni Lane. Hindi agad siya nakahuma, pero bigla niya ring pinalis ang nadaramang excitement ng mga sandaling yon. Maraming babaeng nagngangalang Lane sa Pilipinas. Hindi lamang siya. Marami ring Edward. Pero para namang pinagtiyap na kapangalan nila ni Edward ang pinag-alayan at nag-alay ng naturang awitin. Sorry is all that you can say. Forgive me is all that you can say. I love you is that you can say. Words don't come easily. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, oh, at the right time, you'd be mine. Napailing na ini-off ni Lane ang radyo. Hindi naman angkop sa kanila ang kandang yon. Pagkatapos maghapunan, ay agad na siyang nagkulong sa silid. Maya-maya'y pumasok na sa silid si Lynn. Ate Lane, may naghahanap sa'yo sa labas. Hindi siya kumibo, ni hindi tuminag mula sa pagkahatitig sa kisame. Ate, sino? Hindi ko kilala kaya hindi ko pinapasok. Andun siya sa may swing, kaklase mo raw yata nung high school. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Joyce. Ano ang ipinunta rito ng kaibigan niya sa ganitong oras ng gabi? Siguro'y may problema. Mulong niya sa isip. Dali-dali siyang bumangon. Nasaan sila tatay at nanay? Baling niya muli sa pinsan. Tulog na, pati sina Larry at Levi ay tulog na rin. Lumabas na siya ng silid at pumanao. Nang makalabas na siya ng bahay ay agad na nagtuloy sa madilim na bahagi ng munting hardin nila kung saan naroroon ang swing. Ganun na lang ang gulat niya nang hindi si Joyce ang madat ng naghihintay sa kanya roon, kundi si Edward. Ikaw? Ngumiti sa kanya ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay nasa honeymoon pa kayo ni Alisa ngayon? Hindi kita maintindihan. Natitilihang sambit ni Edward. Huwag mong sabihing ikakaila mong ikinasal kayong dalawa. Nasa magazine pa ang kasal. Ikinasal nga si Alisa, pero hindi sa akin, kundi doon sa lalaking ipinalit niya sa akin. Nangingiting sabi ni Edward. Napamaang sila Lane. Ha? Bigla, nasuyo siyang hinawakan ni Edward at hinila palapit dito. Hindi siya pinayagan ng lalaking maupo sa swing, kundi sa mismong kandungan nito. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ikaw ang napangasawa ni Alisa? Pagsisiguro niya. Masuyong umiling si Edward. Sunod-sunod na pag-iling. Marahil ay hindi mo binasa ang article sa magazine. Talagang hindi, dahil nagsiselos ako at galit na galit sa'yo. Tulad ng hula ko nang malaman ko ang tunay na score between you and Ronnie. Wala kaming relasyon ni Ronnie. Pagtatama niya. I know,
Nagsadya ako sa istasyon para sana kausapin siya. Sasabihin kong huwag kanyang paiyakin dahil ako ang unang-unang makakalaban niya. Gusto kong malaman kung talagang mahal ka niya. Pero nagtapat sa akin si Ronnie. May asawa na pala siya at magkaibigan lamang kayo. Na nagselos ka lang pala nung magkayayaan kayo sa restaurant at nakita mo kami ni Alisa. Kung wala na talaga kayo ni Alisa, eh bakit magkasama kayong dalawa at that time? Biglang naghinala na naman siya. Magkaibigan na lang kami ni Alisa. Niyaya niya lang akong kumain sa restaurant at saka ibinigay sa akin ang imbitasyon sa kanyang kasal. Sagot ni Edward. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nangihinayang niyang tanong sa lalaki. Nauna kasi ang selos sa pagitan nating dalawa. Nagsiselos ka at ganun rin ako. Nagpanggap kang may relasyon kayo ni Ronnie para saktan ako at ganun din ang ginawa ko para makatabla sa pananakit mo sa akin. Hindi mo lang kasi alam kung gaano kasakit para sa akin ang makita ka na may kasamang ibang lalaki. After Joyce and Alisa, nakapwa ako ipinagpalit sa iba. Parang hindi ko na kayang ganoon din ang gawin mo sa akin. Biglang lumatay sa mukha ng lalaki ang pait. Nakaramdam ng awa sa lalaki si Lalaine. Masuyo niyang hinaplos ang mukha ni Edward. I didn't know. I'm sorry. Tapos na yon. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan na tayo ngayon. Nakangiti ng sabi ni Edward. Pero hindi mo naman ako nobya. Hindi mo ako niligawan eh. Kailangan pa ba yun pagkatapos ng mga nangyari sa atin? Umirap si Lalaine. Narinig mo ang inihandog kong kanta sa'yo kanina? Napamaang si Lalaine. Ikaw ang nag-request nun? Tumango si Edward. Wala akong magawa eh. Hindi ko alam kung paano ko i-express ang malaki kong pag-ibig sa'yo. Mahal mo ko? Obvious ba? Hindi mo ba nararamdaman? Tanong sa kanya ni Edward. At biglay dinampian siya nito ng halik sa labi. Napangiti ng lihim si Lalaine. Maligayang maligaya siya ng mga sandaling yon. May mahihiling pa ba siya? Ang dapat siguro ay siya naman ang mag-open ng sarili niyang feeling kay Edward. Mahal na mahal din kita, Edward. Noon pa'y minahal na kita. Nung nasa high school pa lang tayo. Alam ko, may pilyong ngiting gumuhit sa mga labi ni Edward. Alam mo? But of course, lady, nun ko pa alam na patay ka sa akin. Loko mo. Pinagkukurot niya sa tagiliran si Edward. Nang mahuli nito ang kamay niya, walang sawa siyang pinaliguan ng halik ni Edward sa mukha't labi sa leeg. Habang ang kamay nito ay abala sa paghaplot sa malambot niyang katawan. Wala silang pakialam sa mga istorbong lamok na nangangagat sa kanila sa mga sandaling yon. Hindi na uuwi pa si Edward. Sa kanila na ito magpapalipas ng magdamag. Hindi na rin siya matutulog. Hihintayin nilang dalawa ang umaga at ang pagising ng pamilya ni Lalaine upang mapag-usapan na nila ang tungkol sa kanilang kasal. Nasisiguro ni Lalaine, magugulat ang tatay at nanay niya. Wakas.